The elections yesterday was very seamless, no? It was actually successful, and it manifests the credibility of the elections dahil during the canvass, some of the candidates have gave their concession in favor of the winning candidate. And that defines what Baguio politics is. It is a game of professionals. It's a game of gentlemen in the city of Baguio. And ito ay isang manifestation na indeed unique ang eleksyon dito sa siyudad ng Baguio. Ito ang pahayag ng COMELEC Baguio sa katatapos na 2025 national and local elections. Dagdag pa rito ang naging maayos at mapayapang eleksyon sa lungsod ng Baguio. Bagaman may naitalang gun violation, ayon sa COMELEC, wala itong kinalaman sa katatapos na eleksyon. Wala ring naitalang pagbabanta, karahasan at napanatili ang seguridad ng mga kumandidato at ng mga botante sa lungsod ng Baguio. Samantala, may mga naitalang aberya sa mga automated counting machines na ginamit nitong eleksyon. Ngunit ayon sa COMELEC, hindi ito nakaapekto sa pagdaraos ng 2025 national and local elections. Out of 232 machines, 4 yung nag-bug down. 1 was the problem with the scanner, and 3 were printer issues. But it was replaced immediately. So meron tayong mga contingency machines. 36 contingency machines were not used. 4 lang ang nagamit, and I think that's a good performance of the machines, in fairness to the ACM. Yes, there's a lot of things to improve, no? But as to the performance of these machines yesterday, I think they're good naman. Para naman sa mga nagwaging kandidato, pasok sa Magic 12 ng sangguniang panlunsod ang mga re-electionist na sina Attorney Jose Molintas, Engineer Leandro Yangot, Vladimir Cayabas, Attorney Betty Tabanda, Attorney Elmer Datwin, Attorney Fred Bagbagen, at Attorney Peter Fianza. Pasok rin sa Magic 12 ang mga nagbabalik sa konseho na sina Attorney Edison Bilog at Joel Alangsab. Kabilang rin sa mga nanalo ang magiging bagong mga muka ng konseho, sina Van Dicang, Yuri Wegan, at Attorney Paulo Salvosa. Para naman sa pagkakongresista, nagbabalik si Attorney Mauricio Dumogan para irepresenta ang Lone District ng Baguio sa House of Representatives. Para naman sa pagka-vice-alkalde, napanatili ni Attorney Faustino Oloan ang pagiging Vice Mayor ng lungsod. Gayon din ang pagiging alkalde ni Mayor Benjamin Magalong. Pangako naman ng alkalde sa kanyang huling termino, ipagpapatuloy at tututukan ng kasalukuyang administrasyon ang 7-point agenda, lalong-lalo na ang kampanya kontra urban decay. Tuloy-tuloy namin yung aming mga programa. Nandoon na, we continue to pursue yung aming 7-core agenda. Dahil talagang kailangan talaga nating i-fast track at expedite yung mga programa para talagang masolusyonan yung problema natin sa urban decay. Kasi we have until 2043, kaya kailangan i-lay down namin yung foundation for the next 3 more years para lahat ng mga programa to address itong urban decay will be in place, institutionalized, para kung sino man ang pumalit, talagang matuloy-tuloy ito. Sila ang mga kandidatong napusuan ng taong bayan para isulong ang mga proyekto at mga programa na may kinalaman sa edukasyon, ekonomiya, kalikasan, seguridad at maging ang hanap buhay. Sila ang mga naatasang pamunuan ng lungsod ng Baguio hanggang sa susunod na 3 taon, tungo sa mas maganda, mas ligtas at mas maayos na Baguio City. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita.